Bukod sa mga sikat na love team sa industriya ng entertainment na naghiwalay at ikinalungkot ng kanilang mga fans, tila wala rin sa bingo card ng mga unit team supporters ang tuluyang friendship over ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2024. Nauwi pa nga ito sa pasaringan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno mula sa kanilang iba't ibang public engagements at media interviews hanggang sa pareho silang naharap sa impeachment ngunit sa magkaibang kaso. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ibinasura ng House of Representatives habang ang kay Vice President Sara Duterte 2 beses na siyang inimpeach ng House of Representatives. Balikan natin ang naging relasyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa loob ng isang taon mula sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong 2025 hanggang ngayong SONA 2026. Sa loob lamang ng isang taon, 2 impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapwa nakasentro sa umunoy paglabag sa konstitusyon, korupsyon at betrayal of public trust. Unang inihain noong January 2026 ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusing Pinoy Party List Representative Jet Nisay kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects at kabigo ang i-veto ang sinasabing unconstitutional General Appropriations Act. Ang ikalawang reklamo naman ay inihain ng Makabayan Bloc, labor leaders at civil society groups na naglatag ng mga aligasyon ng betrayal of public trust, paglabag sa konstitusyon, illegal drug use, sugar importation, malampaya gas contract at iba pang umano'y korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Kinilala ng palasyo ang paghahain ng mga reklamo bilang bahagi ng demokratikong proseso at nagpahayag ng paggalang sa Kongreso. Diyan at maihain na impeachment complaint, igagalang po yan at dapat lamang po sana lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Ngunit matapos talakayan ng House Committee on Justice noong February 2026, inirekomenda nitong ibasura ang mga reklamo dahil sa insufficiency in form and substance. I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished, and as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. Kalaunan, inadopt ng Kamara ang rekomendasyon ng komite. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Habang natatapos ang impeachment proceedings laban kay Marcos sa Kamara, panibagong impeachment battle naman ang hinarap ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong 2025 dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Dahil dito, maaari lamang muling maghain ng impeachment complaint simula February 6, 2026. Pagdating ng naturang petsa, 4 na reklamo ang inihain kay Duterte, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at procurement irregularities at mga banta laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Noong February 23, formal na sinimula ng House Committee on Justice ang pagdinig at idineklarang sufficient in form and substance ang mga reklamo. The Chair declares the third impeachment complaint, that is Father Zabalya et al. Impeachment complaint, sufficient in form, so ruled. Sinundan ito ng mga pagdinig para matukoy kung may probable cause sa mga aligasyon. Ilang opisyal at testigo ang humarap, kabilang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council. Gayon din ang self-proclaimed aide ni Duterte na si Ramil Madriaga. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang. Sa botong PV3-0, idineklara ng komite na may probable cause sa mga aligasyon laban sa bise. Pinagsama ang mga reklamo sa 4 na articles of impeachment. Sa plenaryo, 257 mambabatas ang bumoto para ituloy ang impeachment laban kay Duterte. Noong May 13, 2026, iniakyat sa Senado ang 4 na articles of impeachment. Nagsimula ang panibagong yugto ng impeachment battle.
Habang nagpapatuloy sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, patuloy namang itinatanggi ng palasyo at ni Pangulong Marcos ang anumang pakikialam sa kaso. Nanindigan ang Malacanang na tungkulin ng Kongreso na dinggin ng impeachment at dapat tiyakin kay Duterte ang karapatan sa due process. Muli, ang sabi naman po ng Pangulo kung ano po ang dapat aralin, proseso po ang dapat na manaig, rule of law, at kung mayroon dapat na managot ay dapat po managot. Ngunit para sa pamilya Duterte at mga taga-suporta nito, bahagi ng umano'y orkestradong hakbang ng administrasyon ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation. I will be blooded but unbound. Maraming salamat. Matapos ang maiksing Yan ang maigsi ngunit matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial laban sa kanya nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Unang naging sentro ng tensyon ang usapin sa presiding officer at sa bilang ng boto para sa conviction. Sa ilalim ni Senate President Sherwin Gatchalian, itinalaga ng majority bloc si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection. You are allowed to object, but we will No, proceed Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Point of order, those Mr. who President. are in favor of Nanindigan si Escudero na 2/3 o 60 na boto ng kabuuang senator judges ang kailangan para makonvict si Duterte. The same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent. Para naman sa House Prosecution Team, maaaring magbago ang threshold batay sa kasalukuyang bilang ng mga senador. Giit nila, walang nakasaad sa konstitusyon na partikular na 16 na boto ang kailangan, 2/3 lamang ng kabuuang bilang ng senator judges. Unang pinagtuunan ng House Prosecution at Defense Team ang Article 4 ng impeachment complaint kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ni Duterte na mayroon siyang kinausap na hitman para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumayong testigo ang senior agent ng NBI Cybercrime Division na si John Mark Calilong na nag-record ng press briefing ni Duterte noong November 23, 2024. Dito binitawan ni Vice Presidente ang pahayag na ipapapatay niya ang Pangulo sakaling siya ay mapatay. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sinuri ni Calilong ang video para matukoy ang authenticity nito at bineripika kung ito ay AI-generated o digitally manipulated. Matapos si Calilong, humarap din sa impeachment court ang dating opisyal ng NBI Cybercrime Division at kasalukuyang BARM Regional Director na si Attorney Jeremy Lotok. Layunin ng kanyang testimonya na patibayin ng forensic findings at iba pang ebidensyang iniharap ng prosecution kaugnay ng video. Bilang huling testigo para sa Article 4, humarap naman si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Inilahad ni Matibag ang mga impormasyong nakalap ng ahensya kaugnay ng umano'y assassination plot laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Matapos ang testimonya ni Matibag, nagtapos ang paglalahad ng ebidensya ng prosecution para sa Article 4. Ang dating alyansang nangako na maghahatid ng pagkakaisa ay nauwi sa impeachment case. At mula noong SONA 2025 hanggang ngayong SONA 2026, maraming Pilipino ang umasa na magiging taon ito ng pagbibigay ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno na nagkasala sa batas, sa konstitusyon at sa mga Pilipinong kanilang pinaglilingkuran. Ngunit sa kalagayan ng ating pamahalaan, kung saan ang dalawang pinakamataas na lider ng gobyerno ay tila sila rin ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng magkaibang opinyon ng mga Pilipino. May aasahan pa ba tayong tunay na pagbabago sa sistema ng hustisya kung mayroon namang magkaibang definisyon ang bawat panig? Sa huli, ang tunay na sukatan ng hustisya ay hindi kung sino ang may kapangyarihan, kundi kung naipapatupad ba ito ng patas para sa lahat. Para sa SONA 2026, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.